Hi everyone and welcome back sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our day 2 here in Amsterdam. So before anything else, kung bago ka lang sa ating channel guys, do not forget to like, comment, share, subscribe, and pakihita din ng notification bell for you to be updated on our latest uploads. Yes guys, good morning. So even though it's our day 2 here, meron na tayo na-upload na dalawang bagong episode prior to this vlog. So kung hindi nyo pa nakikita yun at gusto nyong malaman kung ano yung mga ginawa natin, yesterday sa ating first day, I separated 2 vlogs. First is yung pag-arrive natin dito sa Amsterdam and kung ano yung mga requirements and kung ano yung mga tipid tips na nabigay natin para hindi kayo mapagastos dito sa buong stay ninyo. It will be really helpful kasi sobrang makakatipid kayo and please do check that vlog na lang. And meron din tayong part 2 on where we visited Van Gogh Museum and ang Moco Art Museum on where it's a modern contemporary art museum na kung marami pa siyang mga content. So, watch nyo na lang yung vlog na yun guys. Go to our playlist sa ating YouTube channel and then click on John Harvey playlist and pakihanap na lang ang ating Netherlands vlog. So, ngayon ay magbe-breakfast muna kami. The plan is to go to Sjaalse Hans. I'm not sure, pero ipapop up ko yan dyan for sure. Kung saan tayo pupunta. Yung mga windmill, barns, cheese factory nila, and yung paggawaan nila ng sapatos, pupuntahan natin yon. Pero before that, kakain muna tayo. So yun lang. At guys, huwag niyo palang kalimutan yung favor ko na mag-comment kayo sa lahat ng ating vlogs. Kasi sobrang importante na nagko-comment kayo kasi mas na re-recognize ni YouTube yung channel natin every time na dumadami yung mga ano bang tawag doon? Dumadami yung mga sa dulo ng dila ko yung reach natin, ayun, dumadami yung reach natin. So ngayon, pumasok lang kami sa isang cafe. Sikat na cafe ata to. So, kape-kape muna kami. Then, update ko na lang kayo kapag kakain na tayo. Nag-quick breakfast lang kami sa McDonald's kasi kailangan din naming habulin yung biyahe papunta ng Sjaalse Hans. Kahit na gustong-gusto naming mapuntahan yung mga coffee shop ni Luis, 1 hour din yung biyahe namin papunta, so kailangan na namin magmadali. Meron pa naman tayong 2 days dito, so for the next 2 days na lang natin siya pagbigyan sa mga ganong gawain. Now, nandito na kami sa may Amsterdam Central Station. And kailangan namin hanapin kung saan yung sprinter na na train. Kasi doon tayo sasakay papunta ng Sjaalse Hans. So, libre naman na yung train ticket natin kasi kasama na yung sa binayaran natin. And even yung entrance papunta doon sa mismong place ay libre na rin. Ayoko siya banggitin kasi baka mali yung pronunciation ko, mapahiya tayo dito. So nakita nyo naman na yun sa kabila, di ba? Pero pakita natin. Ayan. Yan yung itsura ng Amsterdam Central Station. So dito rin tayo sasakay pabalik ng airport ng Schiphol. And dito rin tayo papunta ng Sjaalse Hans. So medyo malamig ngayon pero hindi ako nagdala ng jacket. Ewan ko kung bakit. Kasi siguro kahapon mainit Biruin nyo, partida naka half crop lang ako noon. Or literally crop shirt. Pero hindi naman ako gininaw. Ngayon malamig. So tuloy-tuloy po ang ating sipon. Hindi na po tayo gumaling. I-cut muna tayo din. Magpakita na lang ako sa inyo kapag nasa biyahe na tayo.
Bali, nandito na kami sa Amsterdam Central. Nandito na kami mismo sa may... Anong tawag dito? Train station. Bobo! Bago, ang balita, yung I Am Amsterdam City Card natin ay hindi applicable para makapunta ka ng Hans. Pero, free yung ticket natin pagpapasok ng Hans. Yun yung sigurado ako kasi kasama siya sa I Am Amsterdam ticket. So now, nag-aantay na lang tayo ng sprinter train nila on where it will take us around an hour pa din. So, ibig sabihin, outskirt talaga siya. Let's say, for example, London to Red Hill. Mga ganong level siguro kasi almost 1 hour eh. Ganon kasi yung layo ng lugar na tinutuluyan ko sa lugar na London. Lugar na London. So yun, mag-antay lang muna tayo. Baka ngongo pa rin ako sa ano ha. Pasensya na kasi sisipon pa tayo, ganyan. Pero alam nyo ba guys, sobrang dami ng gwapo dito, no? What can you say? Ay, hindi yan yung gwapo. Utang yun. We don't, ano daw? Yan mo siya. So, para ka siyang proper. Madaming gwapo dito. Pero parang halos lahat sila din hindi naliligo. Kasi parang gusto namin silang i-invite sa Bible study na. Di kasi may kulto po si Harvey. Kulto? Di mo nga kilala si ano eh. Sinasabi niya si Lazarus ay apostle. Disciple. Diba? Hindi siya sure. Anyway. Ayun na. Arriving na yung train natin. Pakita ko. We are now here sa Hans. So, paglabas yung mismo ng station, ito nasa likuran ko lang, mag-tap out na kayo do. Pwede kayo mag-tap on and off. Doon na lang kayo mag-tap on and off para hindi kayo mas stress bumili pa ng ticket. And then dito, paglabas nyo, meron silang interactive map na pwede nyong i-scan yung QR code. Ito yung QR code. And then, ito yung pinaka-map. So, andito tayo. So, maglalakad lang tayo pa ganito. And, lilibutin natin lahat yan. Free entrance naman siya, so wala tayong kailangang bayaran. Katulad ng sabi ko sa inyo, kasama na rin siya sa I Am Amsterdam. Meron tayong papasukin dito na may bayad. Pero pwede rin naman natin yung puntahan ng libre kasi kasama na yun sa I Am Amsterdam natin. So, lakad na tayo ngayon and start na tayo mag-explore for Hans. Baby! Charot. So yan, nandito na tayo ngayon sa isa sa mga napakadami pang old windmills. Bali, tatawid na lang tayo kasi kakanan tayo. Yung pinakita ko sa inyo ay part pa lang. So, tawid na tayo kahit walang pedestrian. Ilaban na natin yan. So, chapel pala tong isang to. Yung pinakita ko sa inyo sa montage, katabi ng chapel. Bago, lakad ka lang. Alam nyo ba na mas marami ang population ng bike compared sa population mismo ng tao dito sa Amsterdam? So, ayan. Tatawid na muna tayo sa bridge. Then, nandun na yung mga inaantay natin. Parang mas maganda kung doon tayo sa kabila. Mas maraming kitang mga kahoy na windmill. Sige, doon tayo dadaan since nandun din lahat ng tao. Kaya pakita ko sa inyo. Diyan sa side na yan. Diyan silang lahat eh. So, diyan din tayo dadaan. Sundan lang natin sila. So, ito yung vicinity ng area. Mag-cut na muna tayo din. Doon na lang tayo mag-video para di masyadong mahaba.
Welcome to Shanse Hans. Ayan. O, diba? Inimotan ko lang. Andito na tayo ngayon sa pinakabukana ng Shanse Village. So, tawagin ko na siyang Shanse Village kasi form siya ng iba't ibang houses. At may mga nakatira talaga dito, guys, ha. Hindi lang to tourist spot. Talaga may mga nakatira dito at residential area to. So, andito tayo ngayon sa may harap, sa pinakaunahan lang. Ito, dito sa may area na to. Nasa harap natin yung Oorweg Museum. I'm not sure kung pwede natin siyang pasukin. Yes, open siya and free entrance, especially sa mga naka-IM Amsterdam City card. So, we can enter para malaman natin bakit nabuo itong village na to. Pero unahin muna natin yung sa cheese at saka yung sa sapatos kasi yun yung main target natin. So, nagvi-video lang ngayon dito si Luis. And nandito pa lang din tayo sa bukana. Bigyan ko lang kayo ng glimpse and mag-montage tayo sandali. So, pumasok tayo dito sa Wind. The Wind is gratis. So, ito yung pinakaloob niya. Hindi na ka magmamontage, ha. So, ito yung section, yung unang-unang may windmill pagpasok nyo. So, ang content niya ay mga spices, oils, peanut oils, ganyan. So, free yung punta natin, pero yung maintenance nila hindi. So, sabi nila, kapag bumili ka, makakatulong ka sa kanila para ma-maintain na umikot yung mga windmills nila. So, ayan, may mga spices dito. May mga paprika, pepper. Ei, noz moscada. Ang dami. Olha, noz moscada. Honing. So, yun yung mga products. May mga windmill na gawa sa chocolate. So, yan. Move on tayo sa next nating location. So, yun yung nandito sa loob na ito. Pumasok kami dito sa isang chocolate factory. And then, meron silang binibentang chocolate drink. Pero since tayo ay tinatawag pa ng kalikasan at nararamdaman ko pang mailalabas pa ako, so hindi muna tayo bibili, guys. Kasi titikim din tayo ng cheese. Kaya siguraduhin na lang muna natin na makaka-survive tayo today. And busog pa rin naman tayo dahil dun sa breakfast natin. So, doon tayo sa cheese babawi. So, lilibot muna tayo ulit. Montage na lang tayo, ha. Kasi, mas okay yun eh. Mas ma-appreciate nyo yung view. Mas ma-appreciate nating lahat. And kapag kailangan ko na lang talaga magsalita or may need ako explain, doon na lang ako mag-explain, okay? We found the Katarnahove cheese farm. So, ayan, free entrance siya. Ito yung mga free tasting nating cheese. So, ayan, papasok na tayo. Hindi na ako mag-montage. Idire-diretso na natin siya. So, may listen to our story. Meron ditong QR code on where you can listen. And, ayan yung representation nila doon kung paano nila ginagawa. Hindi na yung totoo, ha, mga
ano na yan, ang tawag doon, wax figure. Yung mga, ano mo yung tinawag doon, taxidermy. Kung familiar ka sa taxidermy. So, ayan. Then, nandun sa kabilang side yung mga tikiman. Mag-cut lang ako ha, then mag-montage tayo sandali. Tikiman session na. Pila tayo. So, try natin. Ay, napunta sa akin niya. Unahin muna natin yung rosemary thyme. Siguro i-eyes ko lang yung camera ha. Yan, sa baba. Tikman lang natin since maliit lang siya. Ay, masarap to. Masarap siya. Masarap. Yung rosemary thyme masarap. Yung gotiang. Ito namang gotiang. Mas masarap to. Mas masarap yung rosemary thyme kesa sa... Ay, hati na lang tayo. Yun, ito, shipyang naman to. Ayan. Ay, mas masarap din to. Pero yun mas masarap. Mas masarap yung ano guys, rosemary thyme. Kaati naman kasi ay umalis eh. Gutom na gutom siya. Yak. Yak. Hindi masarap. Hindi masarap. So, smoke ka. Yung rosemary thyme, kapag may ano yun ang bilin, masarap. So far. Tsaka yung shipyang. Hindi, yung rosemary thyme lang. Ito din, masarap. Lasang ano? Hotdog. Hotdog, oo. Lasang sausage. Ayaw mo? Ayaw nga pala. Intolerance ka nga pala. Masarap. Okay. Hanap pa tayo ng titikman. Ito, kabila. Ang dami pa siya eh. Truffle. Sabi ni Madam Small Laude, yung truffle daw yung masarap. So, let's taste the truffle. ¿No dices que querías 3 de esas? Por eso, ¿cuál me cojo? Por ejemplo, ¿cuál me cojo? ¿La ENA, o sea, esta o esta? Solamente me cambiarían esta por la Más para ti. Pero dime cuál. Parang may iba siyang lasa. ¿Qué pasa? ¿Van a dinero o debo encontrar dinero? Ulitin natin ha. Inulit ko. Eh, ano to? Parang... Wala, truffle no. Yung rosemary pa din ako. Ito, herbs and garlic. Pakita ko sa inyo. Rosemary thyme. That's the best so far. Ayoko ng goat cheese. So far, rosemary thyme yung pinakamasarap. Pesto. Cow cheese na red pesto. Dami option ha. No. Lavender. Rosemary thyme talaga. Wait lang, meron pa naman. Meron pa sa dulo. Titikman natin. Tuloy-tuloy na natin to guys. Kawawa naman si Luis, hindi makapag-cheese. Ay, meron pa, marami pa option. Kamukha siya nung nursing head namin.
Tremendous truffle. Here goes. Ay, nawala. Ay, ito masarap. Okay, mag ik deze? Ja, ja, mag. This is all. This is both together with a syrup on it as well. It's a really good combination, isn't it? So you get the. Would you like to? This one is nice. Either rosemary or this. Yeah. Yeah. If you buy this, you get this one for free. Just today. For you. Bago na. Hindi mo magustuhan yung sauce. Bakit? Ano ba siya? Hindi ko alam kung ano lasa. Thank you. Diba? Matamis. Parang pares. Parang pares. Okay naman. Pag ano bumili tayo ng cheese, hindi naman siya agad masisira. Ang sarap. May honey siya. Honey syrup waffle. Ah, sheep. Agad na, utahan na ako, guys. Ito pa na ba? Nauyam ako. Ito ba whiskey? Mabubusog ka dito. Ay, masarap yun. Ay, yung whiskey, guys, masarap. Yeah. Ayan, that one. Masarap siya. Nahilo na yung camera ko, guys, talaga. Ayan, zoom lang. So far, organic truffle. Wala bang maliliit lang? Pwede ba siya i-travel? Pwede naman siguro, hindi man narangin, no? Itikim tayo ng mga cheese. Ito naman yung next. Sparkling wine. Yan siya, guys. Next ay organic red chili and beer. Hindi masarap? Siyempre, maanghang to. May cheese dip. Ay, lasang pimiento. Lasa siyang cheese pimiento, guys. Gabi. Wait lang. 10 minutes siya agad. Ito may cheese dip. Wait lang, di kita. Cheese dip. Yak! Iwat kebun tahu Obramen, harbor dan dia Yak. Cumin yun eh. Hindi mo siya masarap. Ano pa rin, organic truffle tsaka yung rosemary thyme. Yun yung masarap. Di ko bet yung cumin, guys. Organic church. Ito ay idam. So welcome, I love you. You take care. So far, yung pa rin talaga. Yung. Organic truffle tsaka rosemary thyme. Tsaka yung whiskey. So, cut ko na dito. 9 minutes na tong kakatikim session natin. Mag-video lang muna ako sa phone.
Klompen Makeri Wooden Shoe Workshop. So ayan, papasok na tayo. So ito na yung last portion ng Shanse Hands natin. So ito ay mga wooden shoe na traditionally ginagamit nila before. So mag-montage lang tayo din kapag may kailangan banggitin, tsaka na lang magsasalita. Welcome to the wooden shoe workshop. I will show and explain how we make wooden shoes and how we made them traditionally. First of all, the wood we use for wooden shoes is poplar or willow. I will use poplar today. We use this kind of wood because when it's fresh and wet, it is very easy to cut in. That's cheese. But the taste is different. I don't recommend it. Grabe, parang hard si Kuya. Made by hand. The outside was done with this large knife. Brutal. And for the inside, there are several sizes of so-called spoon scoops. It took a skilled wooden shoemaker about 2 to 3 hours to make a pair of wooden shoes by hand. But I don't have the time for the skills or the energy. So I use the machines behind me, and it takes only 5 minutes to make a pair of wooden shoes by the machines. But I will only make one. So first the outside, same system as copying keys. I'm copying the sample on the machine. I will make an exact copy. So ayan, napakadami nilang souvenir and mag-uuwi tayo ng isa. Bibili tayo ng isa. Ayan yung bibili natin. Ayan, napakarami yung option dito. Merong 6, 5. Ayan pala meron naman palang pair. Pair na lang siguro yung bilhin natin. Para may pares yung may uwi ko. So, ayun yung mga options. Ang daming ganda ha. Tsaka magaling yung explanation ni Kuya.